Nagsimula ang deliberasyon sa Kongreso na nagsiyasat ng 4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban sa bise. Kaya't uusad na ang mga ito sa pagtalakay kung sapat ba ang ebidensya ng mga alegasyon. Nauna na rito isinantabi ng komite ang unang impeachment complaint dahil sa umano'y paglabag sa one-year bar rule, habang binawi naman ang ikalawang reklamo upang suportahan ang ikatlong complaint na may kaparehong mga paratang. The issue therefore which we are deliberating upon is whether or not the first impeachment complaint is in compliance with the one-year prohibition period. Nakatuon ang mga reklamo sa alegasyon ng betrayal of public trust, bribery at graft and corruption kaugnay ng paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education mula taong 2022 hanggang 2023. Sa pagdinig, iginiit ng mga kinatawan ng Makabayan Block na may sapat na dokumento at testimonya upang suriin ang umano'y maling paggamit ng pondo at mga isyong may kaugnay sa liquidation reports at oversight ng Kongreso. Ang ganitong gawain ay hindi simpleng issue lamang sa paperwork, kundi pagsira sa integridad ng mga institusyon at pagnanakaw sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Pag-iwas o paglusot para lumago ang usapan sa mga budget hearings at ang pag-utos na hindi dumalo ang buong OVP sa mga pagdinig ay pagyura sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Binigyan din ni Committee Chair Jervil Luistro na ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal at hindi dapat idaan sa social media o sa opinyon ng publiko online, kundi sa maingat at ebidensyang pagtalakay sa loob ng Kamara. Aniya, tungkulin ng komite na tiyakin kung ang mga reklamo ay sumunod sa itinakdang porma at proseso bago ito sumailalim sa mas masusing pagsusuri. Samantala, sinabi naman ni House Speaker Faustino Bojidy III na igagalang ng Kamara ang proseso at titiyaking ito ay isasagawa ng patas, maayos at alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na patakaran ng kapulungan. Magpapatuloy ang deliberasyon bukas sa ikatlong araw ng Marso, kung saan tatalakayin naman ng komite kung ang dalawang natitirang impeachment complaints ay sufficient in substance. Isang mahalagang hakbang bago ito maakyat sa plenaryo at posibleng humantong sa paglilitis sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.